Lundag sa kakaibang mundo ng kaba sa Kwento ng Kaba. Alamin ang kwentong puno ng takot at kababalaghan. Mag-subscribe, like, at share na, at huwag kakalimutang mag-share ng iyong kakaibang karanasan. Nagtrabaho ako sa isang mental hospital at lubos ko itong pinagsisisihan. Ako si Arman, isang bagong nurse na nagdesisyon magtrabaho sa isang mental hospital sa probinsya. Matagal ko ng pangarap ang makapaglingkod sa mga nangangailangan, pero hindi ko inaasahan ang mga kaganapang aking mararanasan. Unang gabi ko pa lang sa ospital, naramdaman ko na agad ang bigat ng lugar. Ang mga pader ay may mga lumang pintura na tila humihinga ng kanilang sariling buhay. Ang mga pasyente ay hindi mapakali. Ang ilan ay nagsasalita ng hindi maintindihang mga salita, habang ang iba ay tahimik lamang na nakatingin sa kawalan. May isang pasyente si Mang Berto na agad na umagaw ng aking pansin. Araw-araw siyang naglalakad paikot-ikot sa kanyang silid, parang may hinahanap. Ang sabi ng mga kasama kong nurse, lagi daw niyang binabanggit ang isang Marta. Isang gabi habang nag-iikot ako para tiyakin ang kalagayan ng mga pasyente, narinig kong may umiiyak sa isang madilim na sulok ng ospital. Sinundan ko ang tunog at nakita kong si Mang Berto iyon. Nakaluhod siya sa sahig, hawak ang isang lumang litrato. Nang lapitan ko siya, tumingala siya sa akin, ang mga matay puno ng takot. Dumating na siya, bulong niya, si Marta nandito na siya. Kinabukasan, kinausap ko ang mga doktor tungkol sa sinabi ni Mang Berto. Sabi nila, matagal na raw niyang kasama si Marta bago pa siya naging pasyente. Namatay ito sa isang aksidente at simula noon ay nawalan na siya ng katinuan. Ngunit parang may kakaiba sa kanyang mga sinasabi. Parang may gustong iparating. Lumipas ang mga araw, lalong lumalala ang pag-uugali ni Mang Berto. Lagi niyang binabanggit na si Marta ay nagbabalik upang siya'y sunduin. Isang gabi, habang nagbabantay ako, biglang namatay ang mga ilaw sa ospital. Madilim at tahimik, naririnig ko lamang ang mahihinang iyak ng mga pasyente. Dinig ko ang mga yabag na papalapit sa akin. Nang lumingon ako, nakita ko ang isang anino na dumaan sa dulo ng koridor. Agad akong kumaripas ng takbo, bumalik sa duty station at naghanap ng flashlight. Habang naglalakad ako pabalik sa ward ni Mang Berto, narinig ko na naman ang kanyang boses. Si Marta, nandito na siya. Nang makita ko si Mang Berto, nakahiga siya sa kanyang kama, tila wala ng buhay. Ngunit sa paligid niya, ramdam ko ang presensya ng isang bagay na hindi ko may paliwanag. Ang malamig na hangin ay tila dumaan sa aking balat at ang aking puso ay kumabog ng mabilis. Sa labas ng bintana, nakita ko ang isang hugis na parang tao, nakatingin diretso sa akin. Mula noon, hindi na ako mapalagay. Ang ospital na ito ay tila may sariling buhay at ang mga anino ng nakaraan ay patuloy na bumabalik. Isang gabi, habang naglilinis ako ng storage room, nakahanap ako ng isang lumang diary. Sa bawat pahina nito, may mga kwento ng mga dating nurse at doktor na nakaranas ng kakaiba sa ospital. Lahat sila ay may isang bagay na magkakapareho. Lahat sila ay nakakita ng isang babaeng nagngangalang Marta. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang mga pangyayaring ito. Ngunit isang bagay ang sigurado, simula nang magtrabaho ako dito, bumaliktad ang aking mundo. At ngayon, pinagsisisihan ko na ang aking desisyon. Bawat gabi ay nagiging mas mahirap para sa akin. Hindi na lang ang mga pasyente ang binabantayan ko, kundi pati na rin ang mga aninong nagtatago sa dilim. Ang mga pader ng ospital ay tila nagmamasid, naghihintay ng pagkakataong ilabas ang kanilang lihim. Isang gabi, habang ako'y nag-iinspeksyon ng mga silid, narinig ko ang isang malakas na kalabog mula sa itaas na palapag. Sumilip ako sa hagdan at nakita kong bukas ang pinto ng silid na dati laging nakasara. Ayon sa mga kasamahan ko, ang silid na iyon ay dating pinagtatrabahuhan ng isang nurse na misteryosong nawala ilang taon na ang nakalipas. Walang naglakas loob na pumasok doon mula nang siya'y nawala. Habang papalapit ako sa pinto, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila humahaplos sa aking balat. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at nakita ang loob ng silid. Walang anuman kundi isang lumang kama at isang mesa. Ngunit sa sahig, may mga bakas ng paa na tila mula sa basang sapatos. Sinundan ko ang mga bakas na yon hanggang sa makarating ako sa isang pader. Sa gilid nito, may isang maliit na butas na sapat lang para makita ang kabilang silid. Sumilip ako sa butas at nagulat ako sa aking nakita.
Sa kabilang silid, may isang babae na nakatalikod. Suot niya ang lumang uniforme ng nurse at tila may hawak siyang isang lumang litrato. Biglang lumingon siya at nagtama ang aming mga mata. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati at galit. Sa isang iglap, bigla siyang nawala. Agad akong umatras, pawis na pawis at nanginginig. Bumalik ako sa duty station at sinubukang kalmahin ang aking sarili. Ngunit hindi na mawala sa isip ko ang mukha ng babaeng yon. Sino siya? At bakit tila siya galit na galit? Kinabukasan, sinubukan kong magtanong-tanong sa mga kasama ko. Sinabi nila sa akin ang tungkol kay Nurse Elena, isang masipag at mapagmahal na nurse na biglang nawala isang gabi. Marami ang nag-akala na tumakas siya, ngunit ang iba'y naniniwala na may mas malalim na dahilan sa kanyang pagkawala. Ayon sa ilang chismis, may connection daw si Nurse Elena kay Marta, ang babaeng laging binabanggit ni Mang Berto. Habang lumilipas ang mga araw, lalo kong nararamdaman ang presensya ni Nurse Elena. Parang lagi siyang nagmamasid, naghihintay ng pagkakataong makausap ako. Isang gabi, habang naglalakad ako sa koridor, bigla kong naramdaman ang malamig na kamay na humawak sa aking balikat. Paglingon ko, nakita ko si Nurse Elena, nakatayo sa aking likuran, ang kanyang mga matay nag-aapoy sa galit. "Wala akong kasalanan," sigaw niya, ang kanyang boses ay nag-echo sa buong koridor. Siya ang may kasalanan, siya ang pumatay kay Marta. Nangako siyang babalikan niya ang lahat ng may kinalaman sa pagkamatay ni Marta. At simula noon, hindi na ako tinigilan ng mga kababalaghan. Ang mga ilaw ay biglang namamatay, ang mga pinto ay kusang nagsasara, at ang mga boses ng mga hindi nakikitang tao ay dinig na dinig ko sa tuwing ako'y nag-iisa. Nalaman ko mula sa isang lumang tala na si Marta pala ay isang dating pasyente na labis na minahal ni Nurse Elena. Ngunit nang mamatay si Marta sa isang aksidente sa ospital, sinisi ni Nurse Elena ang sarili at pati na rin ang mga tao sa paligid. Sa kanyang galit at pighati, nagpasya siyang magpakamatay, ngunit bago iyon, nangako siyang maghihiganti. Ngayon alam ko na ang dahilan ng kanyang presensya at habang tumatagal, ramdam ko ang kanyang puot na tila unti-unting nagiging akin din. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi pa tapos ang kanyang paghihiganti. At sa bawat gabing nagdadaan, lalo akong nababalot ng takot at kaba. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kakayanin ang mga pangyayaring ito. Pagkatapos ng insidenteng iyon, halos hindi na ako makatulog. Bawat gabi, ramdam ko ang malamig na presensya ni Nurse Elena, parang isang aninong palaging nakadikit sa akin. Pero isang gabi, isang pangyayari ang nagpatindi sa aking takot. Habang nag-i-inspeksyon ako sa ward, biglang nag-flicker ang mga ilaw. Nasanay na ako sa ganitong pangyayari, pero kakaiba ang gabing iyon. Biglang bumukas ang lahat ng pinto ng mga kwarto ng pasyente at narinig ko ang sabay-sabay na sigawan ng takot. Tumakbo ako papunta sa mga kwarto para kalmahin ang mga pasyente, ngunit isang bagay ang nagpatigil sa akin. Lahat sila'y nakatingin sa akin, ang kanilang mga matay tila walang buhay. Biglang nagbago ang kanilang mga mukha, naging mas maitim, parang may mga kamay na dumadampi sa kanilang balat. Nang subukan kong lumapit sa isa sa kanila, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na tila humahaplos sa aking likod. Paglingon ko, nakita ko si Nurse Elena nakatayo sa dulo ng koridor. Ngunit may kasama siyang isang babae, si Marta. "Kasama na siya ngayon," sabi ni Nurse Elena. Ang kanyang boses ay parang nagmumula sa ilalim ng lupa. "At ikaw, Arman, ay susunod na rin." Hindi ko alam kung paano ako nakatakbo pabalik sa duty station, pero nang makarating ako doon, pawis na pawis at humihingal, agad akong nagsaliksik tungkol sa mga pangyayari. Sa tulong ng mga lumang dokumento, natuklasan ko ang isang lihim na matagal nang tinatago ng ospital. Si Marta pala ay hindi basta aksidenteng namatay. Nalaman ko na siya ay sinadyang ipinasok sa mental hospital dahil sa isang insidente na kinasasangkutan ni Dr. Gregorio, ang dating direktor ng ospital. Ayon sa mga tala, si Marta ay nagkaroon ng isang lihim na relasyon kay Dr. Gregorio. Ngunit nang malaman ni Nurse Elena ang kanilang relasyon, pinagbantaan niya si Marta. Isang gabi, nang hindi pumasok si Dr. Gregorio, kinulong ni Nurse Elena si Marta sa isang silid at iniwan doon hanggang sa siya'y mamatay. Kinabukasan, nang makita ni Dr. Gregorio ang bangkay ni Marta, nabaliw siya sa kalungkutan at nagpakamatay. At si Nurse Elena, sa kanyang guilt at takot na mahuli,
ay nagdesisyon ding magpakamatay. Ngunit bago niya ginawa yon, iniwan niya ang kanyang sumpa sa ospital. Ang sino mang makaalam ng katotohanan ay hindi na makakaalis ng buhay. Ang sumpang ito ang nagbabalik sa kanilang mga kaluluwa at ngayon ako ang naging target nila. Habang binabasa ko ang huling tala, narinig kong biglang bumukas ang pinto ng duty station. Pumasok si Mang Berto, ang kanyang mga matay puno ng takot. Nakita ko siya, Arman, sabi niya. Si Marta, hindi na siya mapakali at ikaw ang susunod na biktima. Biglang nagsara ang mga pinto at nawalan ng ilaw. Ang tanging ilaw ay mula sa aking flashlight. Ngunit nang itapat ko ito kay Mang Berto, nakita ko ang anino ni Marta sa kanyang likuran. Tila sinasakal siya. Ang mga mata ni Mang Berto ay unti-unting nawala ng buhay hanggang sa siya bumagsak sa sahig. Tumakbo ako palabas, pero kahit saan ako pumunta, naroon ang mga anino ng nakaraan. Ang bawat sulok ng ospital ay tila nagiging kulungan at ang mga boses ng mga nasawi ay nag-echo sa aking isipan. Hanggang kailan ko pa ba kakayanin ang ganitong buhay? At paano ako makakatakas sa sumpa ng ospital na ito? Pagkatapos ng nakakatakot na gabi na yon, halos hindi ko na kaya ang trabaho. Ngunit kailangang ituloy ko dahil wala akong ibang mapagkukunan ng kabuhayan. Lalo akong naging alisto sa bawat kilos ko, palaging nakaantabay sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Isang gabi habang nag-i-inspection ako, nakarinig ako ng mahihinang iyak mula sa basement ng ospital. Dati hindi ko pinapansin ang basement dahil sabi ng mga kasama ko, wala na raw gamit doon. Pero ngayong naririnig ko ang iyak, para bang may puwersang nagtutulak sa akin para puntahan yon. Bumaba ako sa basement, dala ang flashlight at isang maliit na kutsilyo para sa proteksyon. Pagdating ko sa ilalim, natagpuan ko ang isang lumang pinto na tila matagal nang hindi nagagalaw. Bawat hakbang ko papalapit sa pinto ay parang may bumubulong sa akin na huwag ko itong ituloy pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Nang buksan ko ang pinto, tumambad sa akin ang isang madilim at malamig na silid. Sa gitna nito, may isang luma at kalawangin na operating table. Sa gilid, may mga lumang kagamitan na parang galing pa noong unang panahon. Ngunit ang pinaka nakakakilabot ay ang mga litrato na nakadisplay sa pader. Mga litrato ng mga pasyente na mukhang dumaan sa matinding paghihirap. Isa sa mga litrato ay si Marta, nakapikit at tila humihingi ng tulong. Habang ini-inspection ko ang mga litrato, naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa aking balikat. Paglingon ko, nakita ko si Nurse Elena kasama si Marta at ang iba pang mga pasyente na nasa mga litrato. Ang kanilang mga mata ay naglalagablab sa galit at naramdaman ko ang bigat ng kanilang mga hinanakit. Ikaw ang susunod, Arman, bulong ni Nurse Elena. Ang kanyang boses ay parang awit ng mga kaluluwa sa impyerno. Bigla kong naalala ang isang kwento mula sa isang matandang nurse na nagretiro na. May isang sikreto raw na nakatago sa ospital na ito. Isang lihim na hindi dapat mabunyag. Ang basement na ito ay tila ang sentro ng lahat ng kababalaghan. Sinubukan kong kumaripas ng takbo palabas ng basement. Pero parang walang katapusan ang koridor. Ang mga dingding ay tila lumalapit. Ang hangin ay nagiging mas malamig at mas mabigat. Nang makarating ako sa hagdan, nakita kong nagbabago ang paligid. Ang mga pader ay nababalutan ng dugo. Ang sahig ay puno ng mga bakas ng kamay na parang humihingi ng saklolo. Nakita ko ang mga mukha ng mga nasawi, ang kanilang mga kaluluwa ay naglalakbay sa mga pader ng ospital. Lahat sila ay humihingi ng katarungan. Nang sa wakas ay makalabas ako ng basement, napagtanto kong hindi na ako ligtas kahit saan sa ospital. Kahit sa duty station, nararamdaman ko pa rin ang presensya ni Nurse Elena at ng iba pang mga kaluluwa. Lumapit ako sa matandang security guard na si Mang Luis, umaasang may alam siyang paraan para makatakas. Ano ang nakita mo sa basement? Tanong ni Mang Luis, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala. Sinabi ko ang lahat ng nakita ko at biglang namutla si Mang Luis. Matagal ko nang alam ang sumpa ng ospital na ito, sabi niya. Nung una akong nagtrabaho dito, may narinig akong kwento tungkol sa isang ritual na ginawa sa basement. Isang ritual para ikulong ang mga kaluluwa ng mga nasawi. At ang ritual na iyon ang nagpatuloy ng sumpa. Napagtanto kong kailangan kong wakasan ang sumpa na ito. Sinubukan naming hanapin ang mga lumang dokumento tungkol sa ritual. Habang naghahanap kami, biglang namatay ang mga ilaw sa buong ospital.
Sa dilim, naramdaman kong dumarami ang mga presensya. Narinig ko ang boses ni Nurse Elena, "Hindi mo kami matatakasan, Arman. Ang ospital na ito ang magiging iyong libingan." Habang patuloy kaming naghahanap, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila humahaplos sa aking balat. Sa isang lumang libro, natagpuan namin ang detalye ng ritual, isang paraan para palayain ang mga kaluluwa. Ngunit ang kailangan para maisagawa ito ay isang sakripisyo. Habang binabasa ko ang libro, narinig ko ang iyak ni Marta at naramdaman ko ang kamay ni Mang Luis sa aking balikat. "Arman, alam kong matapang ka. Ikaw ang tanging pag-asa namin para matapos na ang sumpa na ito." Ngunit bago ko pa maisagawa ang ritual, naramdaman ko ang malamig na mga kamay na kumapit sa akin. Ang mga kaluluwa ng ospital ay nagtipon, ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at puot. At sa gitna nila, nakita ko ang mukha ni Marta, ang kanyang mga matay nagliliyab sa paghihigante. Ang tanong, matatapos ko ba ang ritual bago nila ako maagaw? Ang oras ay nagiging mas mahalaga at ang bawat segundo ay tila nagiging isang laban para sa aking buhay. Ang ospital na ito ay tila nagiging isang buhay na nilalang, humihinga at umaangil, at ang tanging paraan para makatakas ay harapin ang pinakamatinding takot ko. Habang hawak ko ang lumang libro ng ritual, naramdaman ko ang bigat ng bawat salita. Alam kong kailangan kong gawin ito ng tama upang mapalaya ang mga kaluluwa at matapos na ang sumpa ng ospital. Si Mang Luis ay tumutulong, naghahanda ng mga kinakailangang kagamitan para sa ritual. Pero sa bawat hakbang namin, nararamdaman namin ang lumalalang presensya ng mga kaluluwa. Habang nagsisimula na kami, biglang umihip ang malakas na hangin sa loob ng silid at ang mga kandila na aming sinindihan ay halos mapatay. Ramdam na ramdam ko ang malamig na hangin na tila humahaplos sa aking balat at ang mga bulong ng mga kaluluwa ay nagiging mas malakas at mas malinaw. "Arman, huwag mong ituloy ito," sabi ni Nurse Elena. Ang kanyang boses ay puno ng galit at bighati. "Kung hindi, ikaw ang magiging susunod na biktima." Ngunit wala na akong ibang pagpipilian. Sinimulan kong bigkasin ang mga salita mula sa libro. Sa bawat kataga, naramdaman ko ang pag-uga ng paligid at ang mga pader ng ospital ay tila nagbabago. Ang mga anino sa paligid ay sumasayaw, parang may sariling buhay. Biglang naramdaman ko ang mabigat na presensya sa aking likuran. Paglingon ko, nakita ko si Marta, ang kanyang mga matay puno ng luha, pero may halong galit at paghihiganti. "Arman, hindi mo naiintindihan," sabi niya. "Hindi lang ito tungkol sa aming mga kaluluwa. Ang ospital na ito ay tahanan ng mas malalim na kasamaan." Bago ko pa siya matanong, naramdaman ko ang matinding sakit sa aking ulo. Bumagsak ako sa sahig at ang paligid ko'y nagdilim. Nang magising ako, nasa isang kakaibang lugar ako. Isang madilim na kwarto na puno ng mga lumang kagamitan. Ang mga pader ay puno ng mga larawan ng mga pasyenteng nasawi. At sa gitna ng silid, may isang malaking salamin. Sa salamin, nakita ko ang aking sariling refleksyon, pero may kakaiba. Ang mukha ko ay tila nawawalan ng buhay at sa likuran ko, naroon si Nurse Elena at Marta nakatingin sa akin ng may matinding galit. Bigla akong nakarinig ng mga yabag na papalapit. Sa pinto ng silid, pumasok si Dr. Gregorio, ang dating direktor ng ospital. "Arman, dapat matagal mo nang natutunan na ang ospital na ito ay hindi simpleng lugar lamang," sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pangamba. "Ito ay isang pintuan patungo sa kabilang dimensyon. Isang lugar kung saan ang kasamaan ay nagtatago." Nang sumilip ako sa paligid, nakita kong ang mga pasyente, sina Mang Berto, at ang iba pang mga kaluluwa ay nagmamasid sa akin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at bighati. "Tulungan mo kami, Arman," bulong ni Mang Berto. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Sinimulan ko ulit ang ritual, pero ngayon, naramdaman ko ang mas malakas na puwersa na pumipigil sa akin. Ang mga anino sa paligid ay nagiging mas malalaki at ang mga bulong ay nagiging sigaw. Ang mga kandila ay nag-aapoy ng matindi at ang buong silid ay tila umiikot. Ngunit hindi ako susuko. Pinagpatuloy ko ang pagbigkas ng mga salita mula sa libro at naramdaman kong unti-unti nang nagbabago ang paligid. Ang mga anino ay nagsimulang maglaho at ang mga bulong ay naging mahihinang iyak. Nakita ko si Marta, ang kanyang mukha ay nagiging mas payapa at si Nurse Elena ay tila nawawalan ng galit.
biglang naramdaman ko ang isang malakas na puwersa na dumaan sa aking katawan. Ang mga kaluluwa sa paligid ay unti-unting naglalaho at ang silid ay nagiging mas maliwanag. Nang matapos ko ang ritual, biglang nawala ang lahat ng ingay at liwanag sa paligid. Naramdaman ko ang isang malaking kaginhawaan, ngunit bago pa ako makabangon, nakita ko sa salamin ang mukha ni Dr. Gregorio, ang kanyang mga matay nagbabaga sa galit. Hindi mo alam ang ginagawa mo, Arman. Ang sumpa ay hindi matatapos. Ikaw ang magiging susunod na tagabantay ng kasamaan ng ospital na ito. Nang lumingon ako, nakita kong nasa ospital pa rin ako, pero tila ibang dimensyon na ito. Ang mga pader ay puno ng dugo at ang mga anino ay nagbalik. At naramdaman ko na ako na ngayon ang may hawak ng sumpa. Ako na ang bagong tagabantay ng kasamaan ng ospital. Sa kabila ng lahat ng aking ginawa, ang ospital na ito ay tila isang bitag na walang makakatakas. At ngayon, ako ang bagong biktima ng sumpa. Ang aking tadhana ay nakatali na sa ospital at wala nang makakapagligtas sa akin. Habang nakatingin ako sa aking paligid, naramdaman ko ang bigat ng bagong responsibilidad na bumalot sa akin. Ako na ang bagong tagabantay ng ospital na ito, isang sumpang hindi ko matatakasan. Ang mga pader ay puno ng mga anino ng nakaraan. Ang mga boses ng mga nasawi ay tila nag-e-echo sa bawat sulok ng lugar. Ang ospital na ito, na minsan kong tiningnang lugar ng trabaho, ngayon ay naging aking kulungan. Isang gabi, habang naglalakad ako sa koridor, narinig ko ang isang pamilyar na boses. "Arman, tapos na ang iyong paghihirap," sabi ni Marta. Paglingon ko, nakita ko siya, kasama si Nurse Elena. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kapayapaan. "Bakit kayo nandito?" tanong ko, puno ng takot at pag-aalinlangan. "Nagawa mo ang nararapat," sagot ni Nurse Elena. "Pinalaya mo kami at ngayon kami ang magpapalaya sa iyo." Naramdaman ko ang biglang paggaan ng aking kalooban. Ang mga anino sa paligid ay nagsimulang maglaho at ang mga pader ng ospital ay nagbalik sa kanilang dating anyo. Ang mga sigaw at bulong ay unti-unting nawala at ang buong lugar ay napuno ng liwanag. "Hindi mo na kailangan pang manatili dito, Arman," sabi ni Marta. "Ang iyong sakripisyo ay nagdulot ng kapayapaan sa aming lahat. Ngayon, panahon na para sa iyo na makalaya." Sa huling pagkakataon, naglakad ako sa bawat sulok ng ospital. Ngayon ay puno na ng liwanag at kapayapaan. Nang makarating ako sa pinto ng ospital, tumingin ako sa likuran at nakita kong ang mga kaluluwa ng mga nasawi ay naglalakad na rin palabas, malaya na sa kanilang mga sumpa. Lumabas ako ng ospital at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Ang bigat na aking dinadala ay nawala at ang kapayapaan ay bumalot sa aking puso. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko. Sana'y nagustuhan ninyo ang aking karanasan sa loob ng mental hospital. Kung kayo'y nabitin at gustong malaman ng iba pang nakakatakot na kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Kwento ng Kaba. I-like at i-share ang video na ito para mas maraming makaranas ng kilabot at kaba. Salamat at magkita-kita tayong muli sa susunod na kabanata ng ating mga kwento ng takot